Okay. Ready na ba lahat? Mainit ano? Nainitan ba kayo? More ice cream? The joke lamang po yun. Anyways, kayong dalawa lang, Han? Sa cell nyo? One-on-one lang kayo ni Sister, ano? Jane? Nandito pala kayo. Okay. Si Sister Yvonne. Pamigay muna. Teka lang, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige, 8. Brother Angelo, ako pa-distribute sa bawat group. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama, 8. Isa lang per table. Explain ko naman yan. Meron naman ng may assignment para sa inyo. So, don't worry about it. Okay. Ayan, sige. May kumot po ako, Sister, gusto nyo? Nilalamig yata si Sister Sally eh. Jacket. May jacket ako. Gusto nyo, maglagay na lang kami speaker doon sa may labas. Gusto nyo, dito kayo. Medyo mainit sa pulpit eh. Walang aircon sa pulpit area eh. Hindi, okay lang ako. Okay, ready na lahat? Ready na distribute na papel. So, syempre, yung work na ito, explain ko later on. Again, tayo lang natin na maging ready yung lahat. Eunice, dito ka, di ba? Okay, ready na? Pwede nang mag-start tayo? Okay, let's start. We're about to end yung module 1, which is praise God for that. Ang importante naman matutunan natin kahit papaano yung mga bagay na natin pinagdaanan dito. At naging tugon, ang naging focus natin dito mainly is the 3 trees. Okay, ngayong hapong ito, aaralin natin yung the sinful heart, okay, some of the resulting consequences of idolatry-driven sin. Okay, be reminded lang na ang problem ng tao is worship problem. At ang kalaban ng worship is idolatry. Hindi tayo nakakapag-worship ng tama sa ating Panginoong Diyos dahil meron po tayong ina-idol sa ating mga puso na minsan hindi natin nakikita, na nakikita ng ibang tao, maaaring nakikita ako na hindi nyo nakikita, o nakikita ng mga self-servant nyo o ng ating kapwa, na mahalaga na makita ninyo dahil lahat po tayo may wino-worship. Marami tayong wino-worship at kailangan yung tingnan yun sa inyong mga buhay. Okay? As we study biblical counseling, mainly, this is not just about counseling the other person. Ang mahalaga dito, especially for me, in my own experience while studying biblical counseling, yung application sa sarili. Okay? So kung ito, inaalam natin kung ano yung worship problem ng kapatiran natin o ng isang taong mahal natin, dapat din natin alamin unang-una yung worship problem ng ating mga puso dahil meron po tayong mga ina-idol. Pwedeng ina-idol natin anak natin, bahay natin, gamit natin, kung sino man. Okay? Meron tayong ina-idol. Pwedeng ito Netflix, pwede itong gaming, pwede itong, lahat ng mga bagay na naglalayo sa ating Panginoong Diyos is idolatry. Is a worship problem. Is a worship sin before the Lord. So dito, meron tayong aralin ngayon about the idolatry-driven sin.
Okay, siguro kung maaral po natin at dahil inaral na natin at kung atin ilalagay at pagkasama-samahin lahat ng ating inaral about the three trees diagram, okay, how do biblical characters teach us about what we've been learning? So may aaralin tayo sa kada grupo, meron po kayong biblical character na aaralin at i-assess ninyo kung ano yung sin niya. Okay, so kaya meron tayong papel ngayon at i-fill up natin ito ngayon. So nandito muna tayo at next Sunday mag-e-end tayo with the obedient response. So kailangan naman natin i-assess kung ang isang tao under the heat, naalala nyo yung heat? Hindi ang heat ha? Heat. Okay, tatawan-tawa kayo ha. Kayong heat, yung circumstance, yung situation na mahirap, dahil lahat tayo may pinagdadaan ng mahirap na sitwasyon. Di ba? Ano yung response natin? So, dalawa ang response sa circumstances ng isang tao. Ibig sabihin, lahat na nangyayari sa ating buhay, ang isang tao, isang Christian, mainly isang Christian, nagre-respond siya either sinful response o magre-respond siya in obedient responses. So, dalawa lang ang kinalalagyan ng isang Kristiyano. Nag-o-obey o nagdi-disobey. Okay, nag-sinful response tayo o nag-obedient response tayo sa bawat sitwasyon. So, tingnan natin yun. Kung kunyari daw, traffic, anong response ninyo? Di makikita nyo ngayon, nandito kayo sa sinful response. Okay? Pero kung traffic at Lord, thank you, traffic, sino nag-thank you na sa traffic? Siguro ako lang. Nag-thank you ako sa traffic dahil opportunity for me to learn, Patience. So opportunity yon, every situation that the Lord gives us is an opportunity for us all to grow. Kaya nakukuha nyo yon? Kasi importante yon. Naalala ko lang, hindi ko lang kung na-share ko sa inyo before, nung nag-start kami, di nasa hotel pa kami at that time, inantay namin yung service namin sa First Baptist Church. Kumausap sa akin ngayon yung isang lalaki, sabi niya, are you attending the training? Yes, I'm attending. So, from where are you? Sabi ko, from the Philippines. Sabi ko sa kanya ganun. So, how long did it take you to travel from the Philippines here? Sabi ko, around 32 hours. So, sabi niya, okay, I am already now rebuked. Sabi niya ganun. Kasi, nag-travel lang daw siya for 2 hours. Ang dami na daw niyang reklamo. Okay. So parang lahat sila actually manghang-mangha. Actually, kung tatanungin din niya ako, nainip ba ako sa travel ko? Actually, hindi din. In some way, natakot lang ako dahil nga nawalan ako ng lakas. Pero tinuturuan ka ng Panginoon na maging patient, matuto kayo. Kaya nga ako, nung sabi ko nga, oh Lord, 12-hour travel ito from Japan to Chicago, give me patience. At pag magiging patient ka lang, talagang gano'n. Katulad ko niya rin, isang beses, galing kami ni James ng Canada. Ang katabi ko, isang Black American na malaki. Tapos yung katabi ko dito, isang Korean, tapos medyo suplado pa siya ng konti. Tapos inoccupy nila yung dalawang armrest ko. Sabi ko talaga habang, Lord, 12 hours, Lord, 12 hours. Alam yan, nakaupo ka na nakaganito lang. Parang gusto ko sana sikuhin yung arm ng isang, pakiya ka lang nung tong isang arm. Si James, hindi, masaya si James eh. Katabi niya, babae eh. So, mukhang natatakot sa kanya. Kaya siya parang masaya doon. Ako, the whole time, for 12 hours, alam mo yun, nakaganon lang ako the whole time. Pero walang alam mo yun, walang grudge, walang, Lord, bakit ganito? Dahil through the times, by God's grace, every opportunity to grow in patience, I pray to the Lord, Lord, maging patient po ako. Mahalaga po ito hindi ito simpleng parang, okay, magiging patient ako, pero mahirap maging patient. Di ba? Okay. So, dapat tayo, in every circumstance, in every situation, ang sabi ko nga sa inyo, sana nandito tayo palagi sa obedient response. Ngayon, kapag nagkaroon kayo ng sinful response, may process dito na kailangan natin makita yung idolatry motives natin. Kapag ang problem is impatience, ano yung idol problem doon? Sarili. Kasi may gusto ko, hindi nangyayari. Gusto ko sana maayos ang lahat, mabilis ang lahat. So may problem ka na ina-idol mo ang sarili mo. O ina-idol mo yung time.
Alam mo yun, may mga tao talagang by the minute. Ako, by the minute ako. Alam ni Del yan. Kasi ayoko nalilate. Minsan, pwedeng idolatry yun eh. Kapag ako nagalit kay Del tsaka kay James dahil nalilate sila, idol sa time yun. So may problem ako. Kasi the Lord allows them na parang malate, di ba? Malate sila, hindi sila maging ganun kaano sa time. Pero ako, masyado ako nagiging, bakit ako magagalit? Di tulungan ko sila kung paliguan ko si James. Paliguan ko si Del. Tagal mo maligo joke lang yun joke lang yun. Kumaga, gumawa ko ng paraan para mas maging maaga, para hindi, kasi it's a revelation eh. Sino sa inyo yung naiinis pag nalilate? O, di ba? Tama bang mainis? Hindi, inalaw ni God yun eh. Kasi circumstance yun, di ba? So may problem yung heart natin. It's not just a character defect, it's a worship problem. We worship something that we think that is more important than obeying God and submitting to God's will. Okay? So ngayon, ang aaralin natin ngayon is the sinful response. May character kayong titignan at titignan nyo ngayon kung ano yung sinful response nila at saka kung ano yung idol nila na kanilang ipinapakita with the story na inyong babasahin. Okay? So meron tayong small group exercise. List the temporal consequences reaped by the following biblical characters because of sinful responses o yung thorns, okay, to life circumstances, which is heat, that were driven by an idolatrous heart. So alamin natin. Itong magandang kasi minsan pagka meron tayong pinapractice na ganito, iniisip kagad natin ibang tao. Okay, ganito. Ang pinakamagandang application dito, sarili. Sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan ko sa buhay, ano nga ba yung aking pinag-respondan? Okay, ano ba yung aking response? Ano ba yung aking ina-idol sa aking buhay? Okay? So, ating tatandaan, remember, sabi nga, motive, heart-based idolatry. Kasi importante kung ano yung motive eh. Ano ba yung motive? Ano ibig sabihin ng motive? Okay. Pwede bang merong mag-explain sa akin kung ano yung motibo? Ano yung motibo? Gusto mo mangyari? The desire of your heart? Diba? Diba yun yung parang pinakano doon? It reveals the desire of the heart. Okay? Sinful responses to life circumstances. Okay? And then temporal consequences. Kasi may consequence kapag may sin, palaging hindi pwedeng wala. Tatandaan nyo yan. Okay? Kapag may sin, may consequence. Kaya matakot kayo pag nagsisin kayo. Kasi, ang Diyos, hindi niya hahayaan na hindi kayo matuto. Bilang mga mananampalataya, inaalaw ni God ang mga bagay na yan. Kung mag-sin kayo, may consequence ito. Pero yung consequence na ibinibigay ni God sa isang Christian is correction. Corrective consequence. Kaya kailangan yung matuto, kung meron man, kailangan yung matuto na mabago ito, i-repent ninyo ito, i-confess ninyo ito, at hingin yung biyaya ng Panginoon na babago ninyo yung inyong pagtugon doon sa circumstance in life. Okay. So, dahil saktong-sakto nga 8 groups kayo, so may 8 po na karakter dito. So, ako na ang mag-a-assign. Group 1, 2, 3, 4, 5, 6, kanila Eloy, 7 yung sa youth, 8 yung kanila Sister Glory sa likod. Okay? So, tandaan nyo yan. King Saul, 8. So, group 1, Adam. Group 2, Judas. Group 3, King David. Ito kayo. Ay, ito, lalang. Nadadya ka kasi. Sabi ko, teka na parang, nalito ko eh. Hindi ka pa-long hair ka na lang. Okay, group 4, si Samson. Okay, group 5, Jonah. Kanila Jonathan. Okay, group 6. Yan, group 6, Ananias and Sapphira. And then, Apostle Peter sa youth. Okay? And then, King Saul sa grupo nila Rosie, Glory. Okay. Okay, anong gagawin ninyo? Dahil meron kayong papel, i-fill upan ninyo itong blanco na ito.
Okay? Use the report form in your notes to record your findings. Okay, so sulat nyo biblical character, anong chapter, ibabalik ko yung ulit Okay, anong chapter, kunyari Genesis chapter 3, anong group kayo? Okay, ano yung motive? Ano yung motive ninyo? Heart-based idolatry with scripture verse, if provided, kung meron. Scripture does not always reveal the idolatrous motive, pero at least alamin nyo kung meron. Sa 8 yan, meron. Okay? Kung ano yung motive. For example, kay Adam, hindi ko muna sasabihin, pero may heart-based idolatry siya na ipinapakita kung ano yung, paano sila nagkasala. Okay? Alam naman natin kung ano yung kasalanan ni Adam eh. Gurat, alam nyo talaga. Yes, kayo ng yes eh. Okay. Pero alam nila yan. Matanda na sila eh. Haba na ng experience. Kung di nyo pa nabasa yung Genesis, ewan ko lang. Okay. Pangalawa, sinful response to life circumstance. Okay. Ano yung naging sinful response nila? Dali sigurong isipin yung kay Adam. Ano yung naging sinful response ni Judas? Ni King David? Paano siya nag-respond? Si Samson. Ano yung sinful response ni Samson? Okay? Ano yung kanyang thinking? Maaaring thinking ito? Ano yung kanyang naisip? Ano yung words na sinabi niya? Or kanyang action na ginawa? So ano yung response na yon? Pwedeng 3, pwedeng 1, pwedeng 2. So alamin nyo ngayon kung ano yung naging response. For example, si Ananias and Sapphira. Ano yung naging sinful response nila sa kasalanan na ginawa nila? Okay? Pangatlo, temporal consequence. Okay? Ano yung naging consequence ng kanilang ginawang kasalanan? Ano yung naging kasalanan ni Saul, ni Peter, Ananias, Sapphira, ni Jonah? Malinaw? And then, ito ngayon magkakaroon ng, kung sino makakasagot nito, may libreng ice cream. Melona. Okay. What can you observe about the consequences from disobedience? The consequence always blank. Titignan na ni Del ngayon yung computer ko sa loob. Diyan, nandun yung sagot eh. Okay, malinaw na. Okay, na may question. Bago ako magbigay ng 30 minutes. Tapos, i-report ninyo. Mambilis ang report lang Babasahin nyo lang. Hindi kailangan mahaba Sulat nyo lang kahit bullet points. Pero nakuha nyo ba? Sinong may question? Sagot. Sagot lang. Susulat nyo lang yung sagot. Hindi, kaya nyo may story si Adam. Guess nyo na naman. Guess na. Gusto mo kasi kagad makuha yung sagot eh. May question? So, wala nang question? Sagutin mo kung ano yung motives nila. Kung ano yung motives. Ano yung motives doon sa kasalanan nila? Sino ba sa inyo? King David. Ano yung sa tingin mo naging motive ni David doon sa kasalanan niyang ginawa? Natandaan niyo na, time starts now By points. By bullet points. Pwede by bullet points. Gusto nyo sentence form, walang problema. Gusto nyo bullet points, walang problema din. Second Samuel 11. Ano yung basahin niyo muna yung 2 Samuel 11, basahin niyo muna yung passage ninyo para at least alam niyo kung ano yung
Huwag kayong mag-alala kung may mali, okay lang yun. Meron naman sagot at aaralin naman natin. Pero maganda na i-discuss ninyo. Ganito, tutulungan ko kayo. Yung kay King Saul, alamin niyo kung ano yung kasalanan. Ano yung motive kung bakit siya nag-fall into that sin. Tapos ano yung naging response niya dun sa sin na yun. Okay? And then, ano yung naging consequence nung ginawa niyang sin. Kunyari daw kay Judas Iscariot, okay, example lang, ano sa tingin nyo yung idolatry niya? Tapos ano yung naging sinful response niya dun sa idolatry niyang yon? And then ano yung naging consequence nung ginawa niyang kasalanan? Sino sa inyo, Bok? Alam niyo na? Okay na kayo? Oh, youth. May problema? Ano sa inyo? Sino sa inyo? Sinong karakter niyo? Peter. Anong kasalanan ni Peter? Okay. Sige, mukhang problematic nga kayo dyan. Okay na kayo? Alam niya? Alam na ninyo yan. Motive. Ano ba yung sinful, idolatrous heart niya doon? Sino ba sa inyo? Si Saul. Si Saul ba? Si Saul ba? King Saul. Okay. S-O-L-E ha? Itong taong to. Tumulong ka, ikaw pinakamatanda dyan, oh. Yan, sige, mag-pray kayo na mabuhay para malaman nyo yung sagot. Okay na? Ready na? Hindi, wala pa. Joke lang. Joke lang. 225. Sino sa inyo?
Okay, 4 minutes. Na-fill upan nyo na yung una? Okay na yung una. Pangalawa, na-fill upan nyo na yung pangalawa? Pangatlo? Ay, hindi naman. I will go through that. Tingnan nyo na lang kung tama yung sagot ninyo. Ah. Mabilis nga eh. Marami nang alam eh. Kalokohan. Sinful response sa temple consequences. Magkaiba yun. Siyempre, ano yung naging resulta noong sinful response mo? Anong resulta nung sinful response mo? Ha? Yung temporal consequences, ano yung naging consequence nung ginawa niyang kasalanan? Yeah. Anong nangyari? Anong nangyari dun sa ginawa niyang kasalanan? Okay, 2 minutes. Kasi we have to finish by 3 o'clock eh. Dahil meron pang outreach. Magkapack up pa tayo ng place, ire-ready pa yung likod, ire-ready pa dito. Kaya nga malinis ang lahat. Tulong-tulong, oo. Oh, 1 minute. 1 minute. I wanna please you, oh God, every day. I'm under that cross, Okay, ready na, ready na? Ready? Ready na po. Okay, do you want additional time? Yes. Sige, another 2 minutes, 2 minutes. Tapos na group 1, group 1 okay na? Group 2 okay na? Group 3 hindi pa. Group 4, ready na? Hindi pa. Group 5, tapos na. Group 6, okay. Group 7, youth, okay na. Group 8, okay na. I want to please you, God.
Isa lang tama sagot sa... Hindi naman, wala nang problema. Isa lang tama sagot sa... Oo, isa lang. The consequence always... Isang word ang kailangan mo. Isang word. Hindi naman. First letter. Mamaya. Okay, let's start. Attention, let's start na. Kasi we only have 30 minutes. Okay, reminder. Meron kayong character, meron siyang situation yung character na yoon, may ginawa siyang kasalanan, ano yung motive niya kung bakit niya ginawa yoon. Ano yung naging response niya doon sa pangyayari na yoon. Okay, ano yung may motive siya, ginawa niya yung kasalanan, paano niya ipinakita yung kasalanan na yoon? Yun yung sinful response. And then, dahil may kasalanan siyang ginawa, may consequence. Ano yung naging consequence nung ginawa niyang kasalanan? Okay? And then, yung pinakapanghuli, kung may nakita kayong sagot dito, that's good. Pero, isa-isahin natin hanggang number 8 na example para ma-come up talaga ninyo yung pinakasagot dito sa huli. Ang consequence daw, palaging ano? Ano palaging resulta ng consequence na yon? Ano yung palaging nangyayari doon sa consequence na yon? Ba, napaka-spiritual ah. Wala mo muna sumagot. Wala pa nga eh. Okay, listen. Number 1, report lang, pakibasa lang. Pakibasa lang. Adam, listen. Penging mic. Listen para at least makuha ninyo. Kasi, okay, before si Sister Blue mag-start ng kanyang babasahin, short lang naman yan. Hindi naman yata, talinhaga yung ginawa ninyong sagot. Bullet points lang. Okay? Ang point nito kung bakit nating inaaral, kasi lahat tayo may circumstance. Para i-apply natin ngayon yung inaaral natin dito. Ano ba yung motive ko? Bakit ko ginawa ito? Ano yung motive ko? Paano ako nag-respond doon sa motive ko na mali pala, idolatrous, at ano yung naging consequence ngayon ng ginawa kong kasalanan? Kasi this is not just applicable for others. Pag nagka-counsel tayo, tanungin natin itong mga bagay na ito. Teka lang, bakit mo ginawa yan? Ano yung motive mo? Bakit mo naisip yan? Ano yung naging response mo? Bakit mo ginawa yung bagay na yon? At ano yung naging consequence doon sa ginawa mong kasalanan? Okay, number 1. Adam. Sige po, Sister Blue. Listen, everyone. Doon po sa idolatrous motive, verse 5, he responded to, you will be like God, knowing good and evil. So, it can be, yung motive niya ay self-glorification or pride. Sa sinful responses to sa circumstance niya, yung thinking, yung words and actions, verse 17, Adam listened to Eve, his wife, who listened to Satan. He ate of the fruit, yung action niya. He disobeyed God's commands. Lahat po yun nasa verse 17. So, verses 8 to 12 naman, yung response niya, blame shifting, sinisi niya ang lahat maliban sa kanyang sarili. And further consequences of ng sin ni Adam, verse 14, yung curse, yung lahat ng curses ng sin. Verse 17b, cursed is the ground. So yung working of the ground, naging toiling na siya. Verse 18, yung nagko-contribute na rin, na curse na rin, yung thorns and thistles. Verse 19, sweat out of toiling, dun sa work, naging mabigat na yung pagtatrabaho. Verse 10, shame on their nakedness, na-realize nila, nagkaroon sila ng kasalanan. They knew good and evil. Verse 23 to 24, they were expelled from the garden. And ultimately, yung consequence of their sin, death. So, Okay. hindi po muna yung last, Huwag na muna yung last. Titignan ko na lang mamaya yung kung sino makakasagot. Okay. So, malinaw. Simple lang, di ba? Okay. So, titignan natin ngayon yung sagot. Andun naman si Sister Blue actually. Sabi nga, motive,
Adam, hindi naman specifically sinabi kung ano yung motive niya. Probably same as Eve. Si Eve kasi nagkaroon siya ng lust of eyes, lust of the flesh, pride of life. Nabanggit naman din kanina yon ni Sister Blue sa kanilang report. And siguro nga yung isa is not only pride but yung autonomy. They want to have freedom. Gusto ko ako yung masunod, hindi si God. Okay, yun yung actually yun yung pinakakasalanan dito talaga nila. Ayoko na may Diyos na nag-uutos sa akin. At lahat tayo, huwag natin iisipin yun, lahat tayo ganun gusto. Every time we sin, we look for autonomy. Autonomy means gusto ko ako masusunod. Ayoko na nagpapasakop ako sa kahit na sino. Okay, sinful response. Ano ba yung naging sinful response nila dito? Disobedient in eating forbidden fruit. So hindi sila sumunod. Yun yung unang-una makikita natin na sinful response. Pangalawa, ano yung ginawa ni Adam? Sabi nga, nakinig sa kanyang asawa kaysa sa Diyos. May command si God eh. Kaya nga, ang ating titignan palagi in everything in life, dun sa response natin, teka lang, sino ba ang sinunod ko? Sarili ko, ibang tao, pananaw ko, o ang Diyos? So, when we sin, sinful response natin madalas is that we disobey God. May sinusunod tayong iba at mayroon tayong ina-idol. Yun yung problem nating lahat. Okay? Sabi nga, another sinful response, nag-blame siya kay God, di ba? The woman that you gave me. Di ba? So, he blamed God and the wife. Itong babaeng to eh. Okay? So, yun yung blame shifting na kanilang sinasabi. Kay temporal consequence. Okay? Fall of mankind. Napakatindi ng kasalanan nila. No? Buti na lang, hindi ako si Adam and Eve. Pero syempre, napatawad naman sila ni God. Ano? Okay. World under a curse. So, si Adam talaga, no? Tayo lahat na. Okay. Spiritual and physical death, loss of fellowship with God. So, nasira. Kaya, di ba, sabi ko nga kanina doon sa ginawa ni Jesus Christ, ang ginawa ni Jesus Christ with this sin is restoration. Nagkaroon tayo ng reconciliation. Okay, group 2. Ano tanong? Yung biblical Alisa na, kay ano to, kay Judas. Kay Judas. Iscariot, diba? Yung motive ni Judas, yung heart-based idolatry niya, can be found in, actually more specifically in John 12, 1-6, which is, ano yun eh, particularly verse 6, yung love of money. Okay. He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief, and having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. So yun yung he loved money, kaya yun yung kanyang idol. Okay. Tama po ba? Next. Sinful response. Ang sinful response niya, he sold Jesus Okay. for 30 pieces of silver. Tapos, Matthew 26:14-16 po yun. Tapos yung, ano to? Stealing. Ayun, yung another mabasa, sinful sulat mo, Colleen. response was stealing. Yun nga, yung Okay. sinabi ko kanina, stealing from the treasury bag. Okay. And also hypocrisy. Because, or pretentiousness, because he always pretended that he cared about the poor. So parang yung dapat yung contributions madami, parang ganon. Pero ang totoo, he wanted more money to steal Okay. from the bag. Temporal consequence, one is yung remorse or guilt actually na ano yun? Yun, when he sold Jesus for 30 pieces of silver, afterwards he was hit with remorse. So it must have been torturing that he wanted, he caused him to kill himself, no? And also yung hopelessness, yun nga parang
Na Yeah. siguro nakita din niya, hopeless na siya. Parang ganun yung, so he killed himself. Okay na. Okay po. Okay. Thank you, thank you. Thank you, Group 2. Okay, so lahat naman yun, nabanggit din dito. So, Group 2, Judas Iscariot. Okay? Yung motive, greed, love of money. Okay? So, possibly then prestige para sa kanyang sarili. Okay? Sinful response to circumstances. Yung deception niya, alam mo yun, deceive siya. Alam mo yun, pakitang tao siya the whole time, pero greedy person siya, love of money siya. Wala talaga siyang love for God. At the same time, betrayed Jesus with a kiss. Okay, kung maalala ninyo yun, binitray niya ang ating Panginoon. And then temporal consequences, separated from Jesus, worldly remorse, and then nagpakamatay siya. He hung himself. So Jesus, sabi nga, Jesus falsely arrested, naging extent ito nung consequence na yun, dahil sa kanyang ginawa, si Jesus Christ falsely accused, convicted, and then namatay si Jesus Christ. Yun yung kanyang, he was put to death. Okay? Malinaw? So nakikita niyo yung process. May motive, meron siyang actions, and then meron consequence. Nakikita niyo ba yun sa life niyo? Importante ito, no? Kaya natin ito pinapractice ngayon para makita at i-assess natin how we go through our lives kapag meron tayong pinagdaraanan na situation. Teka lang, bakit ba ako nagalit? Bakit ba ako nagtampo? Bakit ba ako nainis? Bakit ba ako naging bitter? Bakit ba ako galit sa kanya? Bakit ba? Hindi yun palagi kasalanan ng ibang tao. Kasi meron tayong palaging heart idols. Meron tayong, kasi bilang Christian, binabago tayo ng Panginoon para makita natin yung ating pagiging makasalanan. Okay, group 3. Ito inaantay ko eh. Tatago niya ako. King David. King David. Kingsmen pa naman kayo. Okay, motives niya is laziness, found in verse 1. And, of course, lust. He idolized the beauty of Bathsheba. And then comes adultery on verse 4. And also, deceive Uriah, verse 6 to 9. And lastly, murder, verse 14 to 16. Excuse me. Simple response. Basahin mo na muna. Kawawa naman eh. Ano? Nosebleed. Simple responses to life. David manipulated and tries to deceive Uriah, and afterwards, plot the death of Uriah. Nagkaroon siya ng unrepentant heart si David. Verse 4 to 16. Tapos yung temporal consequences. The men of David who is in the battlefield suffered defeat from their responses because of their foolish decisions made by David. And also deception led to the death of his men and eventually being controlled by his subordinates, which is Joab. Okay. So, okay. Isa-isa lang natin ulit ito, no? Sa group 3, si King David, motive, lust for woman, bathing, sexual pleasure. Mainly lust yung kanyang pinakakasalanan dito eh. Yun yung pinaka-problem talaga. So tingnan natin, bakit ko ginawa itong mga bagay? Dahil because of your lust. Okay? Yung sinful response, because naglust siya, ang naging response niya doon, namuhay siya doon sa kanyang sexual pleasure, hindi siya nakipaggera. Yun yung kanyang naging response. Ayokong makipaggera kasi gusto ko makita muna si Bathsheba at magkaroon ng relasyon sa kanya. Kaya naging response din niya is adultery, cover up and deception, and then murder. Okay? So yung pinaka-main motive, lust. Response, ito yung mga response niya. And then, temporal consequence, additional men died, namatay dahil wala siya, dapat siya yung hari, siya yung dapat nangunguna doon, pero pinabayaan niya. And then si Bathsheba naging widow dahil pinapatay niya yung asawa niya.
And then, namatay din yung kanyang dinadalang anak. Naging consequence yun. At siguro yung pinakamatinding consequence for David is yung trouble for his family. Doon nagsimula na yung decline ng kanyang family dahil sa kanyang ginawang kasalanan ito. Tapos nagkaroon pa siya ng iba pang mga asawa. Okay? So ito yung kay King David. Okay. Group 4, Samson. Si Delilah magsasalita. Mike test. Si Samson, yung part ng Judges 15, ito yung may wife siya na Philistine, tapos yung father-in-law niya, akala ayaw niya dun sa wife niya. Binigay yung wife niya to another person, to another man. So nagalit siya. So this is, ang scene niya doon was pride. Nagalit siya dun sa, na binigay yung wife niya. So parang pride yon. Kasi bakit wife ko to, pinapamigay mo sa iba. So parang may betrayal doon, sense of injustice, siguro ganon. So ang ginawa niya, sinunog niya yung fields ng mga Philistines. Nagpa-release siya ng fox, ilang 300 fox ba? And then sinunog yung mga nila, yung kanilang fields. Nagalit yung Philistines and then pinatay yung wife niya, pati yung father-in-law niya. So after that, nagalit na naman si Samson. Gusto niya mag-revenge sa Philistines. Killed, walang nilagay na number pero mukhang thousands of Philistines yun. Verse 8, yun yung sinful response niya. And then another one, hinuli siya, dinala siya sa Philistines with a jawbone of a donkey. He killed 1,000 Philistines again, verse 15. So yun yung mga sinful responses niya because of his anger and yung gusto niyang mag-revenge. And root cause lahat nun, pride. And temporal consequence. Wala consequence dito sa chapter na to, but in the future nun, may nakita natin si Samson na na-deceive siya ni Delilah and nawala yung strength niya. And in the end, namatay din siya. So, alam natin, pero wala dito sa passage na to. Okay. So si Samson, yung motive niya, sabi nga doon, not specifically stated, but possible respect. Pride and respect. Kasi gusto niyang irespeto siya alam mo may asawa ako, kinuha mo yung asawa ko, binigay mo sa iba. So mainly, wala kang pinapakitang respeto sa akin. Okay? Kaya nga kanina, ini-insist ko sa inyo. Kapag may authority, ano yung gusto ng isang taong may authority palagi? Ano yung pinakagusto palagi ng isang taong may authority? Respeto. Okay? Si Samson, ganun siya. Feeling niya above everyone siya. So, gusto niya actually, he was looking for respect from everyone. Okay, sinful response, ito yung mga nabanggit ko din kanina ni Delilah, fleshly revenge, okay, burned farmers' crops, ruthlessly with a great slaughter, okay, dami niyang pinapatay dito, around 1,000 men. Okay, so yun yung naging response niya. Ang response niya, wala akong nakuhang respect, papatayin ko kayong lahat. Ayun. So, ganun yung kanyang naging response. And then, yung temporal consequences, dahil ginawa niya yon, yung kanyang wife, father-in-law, burned to death by the Philistines. So, yun yung unang-unang naging consequence. Pangalawa, at naging long-term, actually, in the end, naging consequence niya, bound and taken against his will, tinanggalan siya ng mata, at siya ay namatay. Okay? Okay, group 5. Jonathan. Jonathan. So, motive po yung sinulat po ni Brother Joy dito. Nabanggit ko pa rin yung pangalan mo. So, yung sa script ay yung sa motive po, Jonah doesn't want the people of Nineveh to be saved. Jonah's selfishness and righteousness, yung mga bagay na gusto niyang mangyari. So indifference, lacking in compassion and sympathy. So sinful response to life circumstance, exceedingly displeased, angry, self-pity, not heeding the call
of an evangelist. So temporal consequence, rebuke from God, physical weekend, and ayan po. Babanggit ko po ba yun? Ayan. Hindi na yung Yung last. last po ba babanggitin? So, yun lang po. Okay. Thank you. Jonathan. Kay Jonah, mainly yung motive niya is self-righteous. Mainly self-righteous. Bakit mo ililigtas itong mga Gentiles na ito? Itong mga hindi mga Hudyo na ito? Kami lang dapat. Itong mga Ninevites na ito, dapat sila mamatay. Okay? Kami lang ang mabuti. Okay? So self-righteousness. Sinful response niya, dahil because of his self-righteousness, nagalit siya, tumakbo siya away from God, tapos nagkaroon siya ng suicidal depression, okay, and then uncompassionate heart. Okay? At yung naging consequence nito, men and ship in danger, at yung cargo na wala lahat. Kaya yun yung parang initial. Di ba? Nagkaroon ng bagyo, nawala ang lahat para sa kanila. And then, yung matinding consequence niya, siya itinapon sa sea at anong ginawa sa kanya? Okay, was swallowed by a goldfish. Giant goldfish. Okay. And then, syempre, disiplina ng ating Panginoong Diyos. Kasi wala namang binanggit na whale. Malaking piranha. Basta big fish. Okay, next, group 6. Okay, group 6. Sa Pyra, magsalita ka na. Hello. Sabihin mo sa Pyra yung iyong naging sitwasyon. Yung, Listen. yung motive po nila, Listen lang. Wait. Tayo ka, Sister Jen. Dito ka, Sister Jen, sa harapan ko. Naiya ka. Sige. nakataas na nga po. Yung motive po nila is greedy, selfishness, na makikita to sa verse 2, yung they wanted to let people think that they are generous. Tapos love of money, maano man to sa 1 Timothy 6:10. Tapos yung sinful response nila, lying, kasi makikita to sa verse 8. Nagsinungaling sila na yung sinabi na tell me if the price you and Ananias got for the land. Yes, she said, that is the price. Sabi doon. Tapos hypocrisy. Sa Acts 5:2 rin na nag-promise sila na bibigay nila yung pinagbentahan nila sa church pero hindi nila tinupad ito. Tapos yung temporal consequences, God's judgment is death. Okay. Patay. Patay. Sana hindi ganun tayo palagi, no? Kawawa. Si Ana, si Sapphira, wala nang pagkakataon eh. Okay, thank you, Sister Jen. Yung motive, actually, tama yung sinabi ninyo eh. Hindi ko alam kung mas marunong lang kayo sa kanila. Actually, hindi naman talaga din sinabi. Pero makikita din naman natin, maaari din naman yung love of money, alam mo yon, yung parang part na rin yun. And then, yung sinful response nila because of what was asked for them, kasi actually yung situation ni Ananias at Sapphira, kailangan nilang ibenta yung kanilang ari-arian para tulungan yung bawat isa. Kasi ganun yung ginawa sa church before dahil under persecution sila. So maraming mga maraming mga nawalan ng bahay, may nangangailangan, and the way to help one another was to sell their property. Yung pag-selling ng property na yon, maitulong sa iba. Okay, ganun yung gagawin natin bukas. Ibenta natin lahat ng ari-arian natin. Okay, na-joke lang yon. Hindi yun applicable at this time. Baka mamaya isipin nyo ganun, ano? May lumapit kasi sa akin dati ganyan eh. Bakit ginawa sa Acts ganito? Eh sabi ko, iba yung situation ng Acts dahil they were persecuted. Tayo ngayon, we are not persecuted. You can work. May freedom ka to do business. Diba? Hindi naman ganun ngayon. Kaya hindi nyo pwedeng i-apply yung Acts. Okay? Kiniklear ko lang yon. Okay, sinful response, they lied to God, and Apostle Peter about price of land sold. Okay, nagsinungaling sila kung magkano yung kanilang nabenta. Kaya nabenta nila kunyari ng 100,000, binigay lang nila 2 piso.
Joke lang yun, joke lang yun. Sobra, no? Baka magalit sa akin si Ananias sa Sapphira. No, nasa hell naman sila eh. Ah. Ba't ang tingin nyo, naligtas sila? Eh, siyempre, hindi, no? Judgment kagad yung nangyari sa kanila. Okay, isipin mo, bigla kang pinatay na lang ni God? Kawawa actually sila eh. Death kagad yun eh. Kaya kung kayo maglalay, kawawa, nakakatakot. Akala nung iba, lying is just lying. Okay? Okay, temporal consequence, sudden death of both, and then people around them feared God. Nagkaroon naman ng positive consequence siya. Okay, dahil sa kamatayan nila, nagkaroon naman ng takot sa mga mananampalataya. Okay, group 7. Pedro. Gio, babasa ka na, Gio. Siyempre. Kay Peter po yung sa amin. Okay, let's listen to Gio. Yung motive niya po, idol of self. Peter chose to deny his relation to Jesus to save himself from persecution. Okay. Yung sinful response niya po, Peter lied when he denied Jesus and parang he feared persecution or death. Bali parang po yun, fear of man instead of God. Ilang Which beses is- niya dininay? 3 times po niya Okay, dinenay three si times. Jesus. Nasa verse 70 to 74 po ng Matthew 26. And yung temporal consequences niya po, nakalagay po dun sa last verse ng Matthew 26, yung Peter remembered the saying of Jesus, before the rooster crows, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly. So parang sa realization niya ng sin, nag-fall siya into parang depression or sadness po sa sin. Okay, thank you. So, tingnan natin yung kay Apostle Peter. Hindi daw specifically stated possibly fear of man. Nabanggit naman nila kanina yon yung motive niya. Dahil takot siya sa tao, may fear of man siya, ang naging response niya, deny niya si Jesus Christ 3 times. Okay? And then, makikita niyo, no, kung may fear of man kayo, most of the time, maglalay kayo, magdi-deny kayo. Para lang, to save your face. Dahil gusto nyo i-please yung tao eh. Gusto nyo, alam mo yun, ayaw mong ikaw din, in some way, mapasama. Okay? And temporal consequence, nabanggit nga kanina, guilt and bitter weeping. Relationship with Jesus will need to be reestablished. Okay? And then group 7! Yay! Palaging huli yan eh. Ay, 8 pala, sorry, mali pa ako. King Saul. Ito po yung pulso ng Group A. Ay, ito. Okay na. Ayun po. Ito po, so sa motive, may evidence, hindi naman siya straight up sinay, pero ito po yung, may clues na covetousness, self-will, self-centeredness, pride and idolatry of self, yung pinaka naging motive ng heart niya. Tapos, ang naging sinful response niya is, ang inutos sa kanila ni Lord is patayin lahat, pati mga hayop and everything. Pero yung mga spoils, yung magaganda, kinip niya, tapos binuhay niya pa si King Agag ba yun? Tama ba? Agag. Ayun. Tapos, after nun, nagpatayo pa siya ng monumento para sa sarili niya. Nandun yun sa verse 12. Tapos after nun, nung kinonfront na siya ni Samuel, parang ang sabi niya pa is parang yung daw spoils na yun is para gagamitin nilang sacrifice for the Lord. Tapos parang sinabi niya yun din daw kasi yung gusto ng mga tao. Parang ganun Yun din daw yung gusto ng mga tao. So wala din siyang accountability sa pagkakasala niya. Hindi siya naging repentant. So ang naging ang temporal consequences ng sin niya is ultimately, he was rejected by God as king. Tapos yung bloodline niya is hindi na rin mag-i-inherit ng throne. Tapos, nung dumaan pa yung mga taon, parang he started feeling restless, jealous. Tapos, yun nga, ultimately, wala na to sa verse 15, pero sa chapter 15, pero ultimately, he ended up taking his own life after being defeated because of his own pride. Ayun po. Okay, thank you very much.
So last natin, motive. Ang motive daw ni King Saul, sabi nga, is reputation, fear of the people. Fear of man din ito eh. Kasi meron mga sinasabi yung mga tao na ganito, gusto niyang i-please yung mga tao at that time. Okay, so because of his wrong motive, sinful idolatry ng heart niya, yung fear of people or reputation, nag-respond siya doon sa sitwasyon niya na sundin yung tao at the same time, hindi niya pinatay si King Agag. Dapat patayin niya si King Agag eh. Okay, pero iniwan niya ito, tapos iniwan niya yung mga best of the spoils, okay, mga animals and everything, hindi niya sinunod actually ang ating Panginoon. And then, naging sinful response niya, nakinig siya at blame niya yung mga tao. Okay, and then, temporal consequences, rebuked and rejected as King of Israel, sabi nila kanina by the Lord. So he was rejected, di na actually sumunod din yung kanyang lahi, dahil pinalitan na ito ni David. Samuel the prophet grieved. Siyempre, consequence nito, may ibang tao na apektuhan. And then the Lord regretted making Saul king over Israel. Okay. So nakukuha niyo yung proseso. Kasi importante yun eh. Kung atin lamang babalikan, may motive tayo palagi. So kung nakita natin nag-sin tayo, teka lang, ano yung motive ko? Ngayon, kung nakita niyo yung motive ninyo, teka lang, ano nga ba yung ginawa ko ulit dun sa ginawa kong kasalanan? Okay? Ano yung naging response mo doon sa circumstance na yon? And then, makikita natin na may consequence ito. Minsan, actually, in our time, hindi natin kagad nakikita yung consequence. Pero, yung consequence ng sin natin, dito natin ngayon makikita sa huling kasagutan. What can you observe about the consequences of disobedience? Ano napansin ninyo? Doon sa lahat ng mga consequences na inyong nakita kanina, doon sa ating inaral na 8 characters sa Bible. The consequences always, ano? Sige nga, ano? Death. Hindi naman lahat namatay. Hindi na lahat, pero hindi yun yung pinaka-main. Ano yung pinaka-consequence? May sinasabi kayo kanina. Nawala ng fellowship kay Lord. Ano pa? Sister Glory, nagtataas siya ng kamay. Yes, teacher. Okay, separation from God. Walang joy. Ano pa? Tama lahat yan, ano? Hindi ko inaano yan. Pero ito, nung inaral ko ito, sabi ko, oo nga, no? Ano pa? Meron pa kayo naisip? 1 million! Ano. Guilt, sin, okay? Ano pa? No peace. Outside the fellowship with the Lord. Ano pa? Tama naman niya lahat, pero may tama eh. Yung kay Adam, may consequence na nangyari. Ano yung consequence na nangyari? Yung kay ano yung nag-consequence? Ano yan? Teka, hindi ko na yun. Si Sister Lou. Mali. Ano pa? Joke lang. Ang tagal eh. Joke lang. Ano po yung Sister Lou? Siyempre po, nagkaroon kayo ng distance from the Lord. Distance from the Lord. Tama naman yung mga yon. Sige, Sister Bioli. Ayun, binanan natin yung kasalanan nila. Tumuloy sa atin na. Yun yung consequence. Okay. Tama naman. Wala nang problema doon. Sister Stella. Yun. Yun yung pinakatama. It always extends to others. Ako actually, nung tinignan ko nga, oo nga, no? Pag meron, kaya nga ako, this is always my prayer. If I don't live a righteous life and a holy life before God, ang consequences nito sa tingin niyo, sino maapektuhan? Kayo. That's why you are always to pray for me. Tsaka huwag niyo akong pag-iinitin ng ulo. Joke lang yun, ano? Pero yun nga, napaka-importante na ang bawat isa mamuhay ng tama dahil kapag hindi ka namuhay ng tama, yung consequence nito, affected ang ibang tao. Maaring affected ang anak ko, maaring affected yung asawa ko, maaring affected kayo, maaring affected ang kaibigan ko, maaring affected din yung future ko. Meron effect ito for other people, extends to others. Di ba katulad nung kay Adam and Eve? Lahat tayo. Okay? Ano yung naging, balikan lang natin yung ano, no?
Basahin ko na muna itong susunod. Okay? Consequence always extends to others. Okay? It always grieves God. Yun yung pinaka-number 1. When we sin, it grieves God. Okay? It extends to other people. Even, una-una si God. When you sin, it grieves God. Pangalawa, all mankind, isa-isa natin dito, nation, community, spouse, family, church family, friends, co-workers. Lahat maapektuhan. At syempre, yung ating testimony about Jesus Christ. Maapektuhan po yung ating testimony kung tayo po ay nagkakasala. Kaya nga, we are always to live a life na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Okay, malinaw? Sakto-sakto, 302. Any question? So, ang application nito, may motive tayo, meron tayong reaction sa ating mga sitwasyon na pinagdaraanan, at meron itong consequence. Alamin nyo palagi yun. And then, matuto kayo. Hindi yung, alam ko, Brother Jay, tapos ang saya-saya mo na, nasulat ko lahat. Pero, dapat nyong malaman, teka lang, may motive akong mali, may idol of the heart ako, kailangan kong baguhin. Kung ang idol ko is fear of man, takot-takot palagi sa tao, okay, ang dapat mong piniplease, ang Diyos, hindi ang tao. Ay, minsan mag-isinungaling kayo para lang ma-please yung isang tao. Sabihin mo, gwapo-gwapo mo. Hindi naman pala. Kaya, alam mo yun, you would lie, you would deceive, you would say something para lang i-please yung ibang tao. Pero lying ka naman, then it grieves the Lord. Okay? So, alamin nyo palagi yung inyong heart idols. Marami kayong heart idols, marami tayong heart idols. At dapat isa-isa nating pinapatay yung mga idols of the heart natin. Dapat siya mawala. Okay, kung ang idol ko pride, ang idol ko materialism, ang idol ko is kunyari daw idol mo gaming. Idol mo ako. Okay, patayin mo 'yon. Huwag mo lang ako papatayin. Okay? Idol mo isang Korean novela actor or actress. Kailangan nyo tanggalin na yun nasa cellphone ninyo. Okay? So, so hindi ko alam kung ano yung mga idols ninyo, pero mahalaga na makita natin na dapat ito, alamin natin kung ano yung motives ng heart dahil may response ito at may consequence. Okay. So, John 17:17. Daya niya eh. Parang kabisado pero hindi. Gusto niyo lang i-please ako. Sige, let us pray. Lord, indeed it is a blessing to have this activity so that we may be able to assess our hearts. Lord, marami po kaming heart idols, Panginoon Ama. And not only binigay niyo pong example ay yung mga nasa Bible, Panginoon Ama, but you give them as an example for us to learn. And thank you for that. And may we not follow their footsteps, O God, but that we may live a life following Christ, Panginoon Ama. At ito po yung nais niyo para sa aming lahat. At nawa, Panginoon Ama, tulungan niyo po kami na maging honest sa aming mga sarili. Meron po kaming mga nakagawian ng mga kasalanan na ginagawa palagi. Lord, tulungan niyo po kami na talikuran po ito. At ang aming tanging pag-asa ay kayo lamang, O Diyos. Kaya nga po sa oras na ito, kami pong lahat ay nagpapakumbaba at humihingi, Panginoon Ama, ng inyong tulong. Tulungan niyo po kami na mabago ang aming mga puso at tunay, Panginoon Ama, na makita ang aming mga sarili na kailangan po namin kayo sa bawat sandali. Sa bawat circumstance, Panginoon Ama, tulungan niyo po kami na mag-respond, Lord God, in a godly way that gives glory, Lord God, to your name alone. So, we cannot do this apart from you. And thank you, Lord God, because in Christ it is possible. If someone here is not yet in Christ, I pray for their salvation. We pray, Lord God, that they may come to faith in Christ and that they may truly repent and turn away from their sins and that they may truly follow Christ all their lives. So we pray, Lord God, for your grace. We pray for your mercy so that they may also experience, Lord God, your grace and your love and a life, Lord God, that is truly transformed following Christ in everything, O God, for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, thank you very much. Last meeting natin for Module 1 will be next Sunday. Okay, yung susunod naman na ating pag-aaral is characteristics